lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At na-quit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV ng ganito, nakisyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron namang dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinasok ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Uli ka sa'yo! Sinabi-sabi niyo ako, ampas mo pa nga! Pero naman, wag naman maging OA yung ating PNP para isakatuparan yung hustisya, meaning hulihin siya dahil may warrant of arrest, dalhin siya sa korte o kung sino mang korte nag-issue ng warrant. Wag naman po yung OA. Kasi nakita ko po sir, may banda pa at saka may kantahan pa. Tapos ngayon, pinayagan yung complainant, kasama yung misis niya, nilalait-lait yung naka-uniforme na nga, nakayuko na nga, lalait-laitin mo pa. O grabe naman. And then, pinapayagan po ng PNP. Why? Bakit pinayagan ng PNP yun? Nandoon na nga, naka-uniforme na, nakayuko, kumbaga dapa na sir eh. Nakayuko na yung tao, hindi na umimik, mangyak-yak na, and then pinapayagan yung mag-asawang complainant, nilalait-lait siya. At nandun yung PNP, nakita sir, kitang-kita na mata ko, itong complainant at saka yung PNP, naglalandian, sorry for the word, nagpiprensip-prensipan. Ang sakit sa mata sir, yun lang sir. Niya ang siyang binastos which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat Commissioner Ralph at Sir sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sobrang dami, sorry. Medyo alala ko, sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Kalinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually kinatawanan na itong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ang tao na ito kasi mandarampong yan. You know this, hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin yung tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno, and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba sa ilalas nung in-interview ko si Commissioner, grabe natuwan-tuwa mga tao kasi hindi ho ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo, guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW, guys, maawa kayo sa mga kababayan natin.
Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Kasi siyempre, Asek, I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan. Simula pa lang po ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado niyan. Lalo ng aking asawa, ang dami hong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tingnan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Ano rin yung warrant mo? Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Naunahan lang Yan ang pangit Pwede ka. pala yan, unjust vexation ganyan Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalap. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako at sasama po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. O nandito na ako si Mangusin. O kasuhan nyo na ako. O meron siyang, di ko lang kung masasabi ko, i-clip nyo lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. O, ano? Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? O, ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. O si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok na nadami pa dito sa teleseryeng ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Mangusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipakancel na ho natin ang passport niya. Nananawagan din mo siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na ho natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi ho, hindi ho maaaring ganito Bumibili lang ho tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangan, magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. Lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At na-quit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Bakagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong tumatay. Yung sinasabi niyo marami ko in-stop, 2020 pala, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ng ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka!
Meron namang dahilan yun. Pero ang totoo niyan, ang justification lang, ipinahiya niyo ko buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan, sir. Pako mo. Huli ka sa'yo. Sinabi-sabi niyo ako. Lampas mo ba? Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Kaya ako muna sabi yan, kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think, vlogger siya. At Opo. may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Senator Rafi, could you put it in context? Actually, kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga po kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman. At marami po naloko mga OFW po ito at kasama po si Senator Erwin sa tumulong sa pag-aaresto nito. And that guy was also presented. We understand na ang dating po sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. And of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin sino yung tao pinag-uusapan dito. And all of his offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapagdebatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases, mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institutions, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name, the use of the surname is actually fraudulent. Commissioner, I hear you. Opo. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses, in fact, nag-hearing pa nga ako dyan. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang-rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now, sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-press con, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sa medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sa yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan. Hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung ipapahiya. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Even ako nayayabahan ako sa taong yun. Kasi kuminsan, dumadaan sa page ko, newsfeed ko, na talagang saksakan ng yabang. Pero, walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Pero naman, sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap niyo. Dapat hindi niyo pinayagan yun, sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang, sir. Kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Sana hindi na po pinayagan yun. Natuwa ko doon nung nagalit nung nagsalita pa ko ng ganun yung isang vlogger. Totoo, hindi po, yung po mga ganun, we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context po, Senator Rafi, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero yung pong saka mga singit pa sir, baka makalimutan. Saka nakikita ko sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger.
Para bang anong nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manonood, parang nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya itong taong ito. Definitely hindi po ganoon, Senator Rafi. Siguro po, alam ko naman po, malawak po ang inyong pag-iintindi po dito. Yung pong warrant po na lumabas po, incidental lang po na yung po yung warrant na yun. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga ako, may human trafficking nga po dito. Ang dami ho talaga, Senator Rafi, ibang level ho talaga. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. Hindi this is outside of the personalities here. And actually, I actually salute the PNP po, Senator Rafi, na mabilis po yung pagkaka-aresto nito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sasaludo po ako sir kung yung sir, sorry po. Sasaludo po sana ako sir kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media ay kidnapper, bank robber, rape with homicide, yung ba mga malalaking kasalanan. Wag naman po yung unjust vexation kasi po ang nabasa lang unjust vexation lang eh. 'Di ba? Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung nag-chop-chop ng tao na marami po dito yan. Almost every month meron kami chinap-chop, binarder, nilagay sa maleta. Bakit yun hindi po pinapalabas yung mukha ng mga suspect? Bakit yung mga suspect nung mahuli hindi po pinapreskon? Meron dito, 'di ba, yung nilagay sa maleta yung babae nung magkaibigan. Nahuli yun. Bakit hindi niyo prenesko yun? Chap-chap yun. Chinap-chap yung babae nilagay sa maleta. Tapos tumakbo ng Mindanao yung suspect. Nahuli nyo, nasa custody nyo. Walang preskon. Bakit ito, unjust vexation, prenesko ninyo? Sir Rafi, sabi ko nga po sa inyo, ako po yung kasama po ninyo dyan. Yung po mga lahat po ng kriminal, yung po kailangan nyo nga pong mga warrant, details, photos, kasama po ninyo ako dyan. I will provide you po with those details. Sabihin nyo lang po sa akin. Yun naman po, sabi ko nga ako dito, o nga po, it might appear na unjust fixation lang po ito, pero hindi nga po, Senator Rafi. I can provide you with the full case folder. Kaya po may perjury po dito. Ang dami po, napakahaba po, Senator Rafi. Meron pa nga akong private armed groups. Masyadong mahaba po. I'll be happy to cooperate po. I understand where you're coming from, Senator Rafi. Hindi po tayo nagpapagamit sa kahit na sinong tao o vlogger. Yung po PNP po natin ay hindi po nagpapagamit sa kahit na sinong Kasi sir, alam mo kung bakit nakita ko na para nagamit po yung PNP. Dahil natimbrihan po yung complainant against this vlogger na mayabang. O sabihin natin, vlogger na mayabang. Etong si vlogger na mayabang, nung mahuli siya, nakaredy na po yung complainant na may dala pa pong mga combo, may dala mga banda, tapos kumakanta-kanta pa. And pinayagan po ng PNP yun? Hindi po, dapat, iba po. Sir, wait. Sir, magkaibigan tayo. Nakita tayo sa Senate. Pero sir, ako, I call spade a spade. Okay? I don't fucking care kung makakaaway kung dati kong kaibigan dahil lamang po sa prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko po, sir, kung ano yung patas, patas lang. Kung ano yung mali, mali lang. Yan po yun eh. Meron ako nakitang pagkakamali dito. I don't care dun sa vlogger na mayabang. Okay? Sobrang yabang talaga. Maging ako, nainis ako dun eh. Pero hanggang doon lang tayo sa inis. Pero wag natin pinipersonal. Yun po yung point ko. Ako talaga, sir, para sa akin, saksakan ng yabang yung taong yon. Pero yung ginawa sa kanya, grabe naman. Sobra na yun, sir. We acknowledge your comments po, Senator Rafi. That's point well taken. Point well taken. Wag na po maulit yun, sir. You tell the PNP, wag na maulit yun, sir. Yes, Senator Rafi. Makakarating po. Pero in defense po, sabi ko nga po, we will support you. Yung po hiningi po ninyo mga detalye and photos, you will give. Sabi ko rin nga po, ang na-highlight lang po kasi, nagsalita rin po kasi yung pong vlogger nga na yun, na isa, yung pong hinuli, as sinabi niya, unjust fixation lang po yun, yung kaso niya. Pero sabi ko nga po, mahaba po, Senator Rafi. Yes, sir. Sir, again, for the last time, palitibagsangan ng oras, it leaves a bad taste. Kasi example, hulihin siya. Alam na nung PNP. Ibig sabihin, itong complainant laban dito sa mayabang na vlogger, tinimbiran yung PNP. Ngayon sabi ng PNP, wag kayo mag-alala, huli na natin. Now, pagdating po doon sa presinto, nandun na po yung banda. May banda, sir. Tapos may mga kumaka... Sir, sandali lang, sir. Sir, wait. Marami doon nagkakantahan pa sila. Yung kantang pang-asar, which okay lang. Kasi asadero din, mga asar din tong sinahuli. Kung tutusin, walang pakialam kasi nang asar ka ngayon, inaasar ka naman.
Pero wag sana sa level na pati yung PNP, the PNP will stoop down to the level of this guy na sobrang yabang kaya nahuli. Yun po yung point ko. Maging patas po sana yung ating PNP at wag po makisawsaw sa away ng bawat ng parehong vlogger. Okay, sir? I agree, Senator Rafi. Tama po kayo. Totoo, hindi ko po alam po na may banda. Meron po. Din po sa PNP. Hindi ko po nakita. Sensya na po, Senator Rafi, hindi ko po nakita. And I'm sure po the PNP did not know that. Di naman po na-coordinate namin po yan initially, Senator Rafi. Pero nakita po namin yung warrant on the day. Yes. So meron yata, actually, I'm reviewing yung po mga vlog nila. Napanood ko po actually even kagabi. Mahaba na yata yung away nila. So, pero sabi ko Correct. Ibig sabihin, sir, wag makisawsaw yung PNP natin. Sir, yung lalaking yun na nahuli, mayabang talaga yun, sir. Admittingly, talagang kahit na sino nayabangan doon. Pero naman, wag naman maging OA yung ating PNP para isakatuparan yung hustisya, meaning hulihin siya dahil may warrant of arrest, dalhin siya sa korte o kung sino mang korte nag-issue ng warrant. Wag naman po yung OA. Kasi nakita ko po, sir, may banda pa at saka may kantahan pa. Tapos ngayon, pinayagan yung complainant, kasama yung misis niya, nilalait-lait yung naka-uniforme na nga, nakayuko na nga, lalait-laitin mo pa. O grabe naman. And then, pinapayagan po ng PNP. Why? Bakit pinayagan ng PNP yun? Nandun na nga, naka-uniforme na, nakayuko, kumbaga dapa na, sir eh. Nakayuko na yung tao, hindi na umimik, mangyak-nyak na, and then pinapayagan yung mag-asawang complainant, nilalait-lait siya. At nandun yung PNP, nakita, sir, kitang-kita na mata ko, itong complainant at saka yung PNP, naglalandian, sorry for the word, nagpiprensip-prensipan. Ang sakit sa mata, sir. Yun lang, sir. Tama po kayo, Senator Rafi. Very point well taken. Totoo po, again, I repeat, I apologize siguro po for the PNP and for your sensibilities po, yung pong sakit po na nakita po ninyo dito. I did not know about the band. Yung pong isang vlogger naman po na isa na nagsalita, totoo lang, out of place po yun. I understand, and that is also wrong. We will make the proper correction, Sen. Rafi, at makaasa po kayo na patuloy po natin i-improve ang ating serbisyo po sa taong bayan po, Sen. Rafi. Thank you, sir. Na po. Tama po kayo. Thank you. Yan lang po. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer ng Hampolco. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Magandang hapon po, sir. Mabuhay po kayo, Sen. Rafi, idol po. Maraming salamat. Thank you.